Matapos ang pangyayari, makikita ang ating bida na tumingin kay Mendyan at sinabi, wala nang dahilan para mag-alala. Magtiwala ka sa akin. I swipe mo na ang card. Ibibigay ko ang sasakyang ito kay Che Mendyan. Biglang nagulat si Mendyan sa narinig. Agad na binayaran ng ating bida ang sasakyan at narinig ang mensaheng, transaksyon matagumpay. Halagang 80 milyon yuan. Dahil dito, tila natigilan ang lahat, at si Stephen, na tulayan ng nagsilabasan na nagmanga dugo sa iba't ibang parte ng mukha sa takot, ay napasigaw ng, ano? Hindi lamang si Stephen ang nagulat, pati na rin ang mga tao sa paligid ay hindi makapaniwala. Isang lalaki ang napahawak sa kanyang ulo at nagsabi, ang Stephen na ito ay walang-wala kumpara sa kanya. Ang isa pang lalaki ay napatulala at sinabi, 80 milyon. Mas mahal pa ito kaysa sa limitadong edisyon na kotse ni Stephen. Dagdag pa ng isa pang lalaki, at ang mas nakakagulat ay binigay lang niya ang sasakyan. May isang lalaki pang nagsabi, kung may magbibigay ng ganitong kotse sa akin, tatawagan ko na siyang daddy. Sa kabilang banda, si President Chen naman ay napalapit sa ating bida at nagtanong, Mr. Chen, seryoso ka ba? Talaga bang ibibigay mo ito sa kapatid kong si Mendyan? Habang si Mendyan ay biglang hinalikan sa pisngi ang ating bida, namumula ito at nagsabi, Brother Lin Xin, napakabait mo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida at lumingon kay Stephen, o ano, Stephen? Tumigil ka na ba? Tayo na't magpatuloy sa laro. Ngunit yumuko si Stephen at sinabi, talo na ako. Nakangiti ang ating bida at sinagot siya, inamin mo na ang pagkatalo. Kaya gawin mo na ang pinag-usapan natin kanina. Sa loob ng isipan ni Stephen, nanginginig siya at nag-iisip, mali ako. Ang taong ito ay tunay na mayaman, hindi siya isang scammer. Gumastos siya ng ganito karami na parang wala lang. Hindi ko maisip kung gaano kalaki ang yaman niya. Nakakatakot. Sa harap ng maraming tao, nagsalita si Stephen, mali ako. Hindi ko dapat pinagdudahan ang pagkatao ni Mr. Chen. Hindi nagatubili ang ating bida at nagsabi, sige, diretsuhin mo na ang sasabihin mo. Sumagot si Stephen ng malakas, yumuko pa siya ng mas mababa, ako ay isang walang pusong kapitalista. Narito ako para kumita ng pera mula sa mga tao ng China dahil nakita ko na maganda ang pera nila. Wala akong hiya. Biglang nagsalita ang mga tao sa paligid, si MD ay isang labas kalye na dayuhan. Huwag nang bumili ng Baumulu cars. Okay, palayasin na siya. Tumingin ang ating bida kay Stephen at kalmadong sinabi, sige, umalis ka na. Walang nagawa si Stephen kundi sumagot ng, oo, at agad na tumakbo palayo habang hinahabol siya ng mga galit na tao. Makikita pa na sinipa si Shu kung ng isang tao. Huwag niyong palayain yan. Hulihin siya. Kasama rin ang manager na yan. Sigaw ng isang lalaki, isauli niyo ang kotse. Gusto ko siyang magbayad para sa emotional damages. Sigaw pa ng isa. Sa kabilang banda, makikita ang ating bida na pinapalibutan ng ibang tao. Isang lalaki ang nagsalita, maraming salamat, Mr. Chen, sa pagpapakita ng tunay na kulay ni Stephen. Isang babae naman ang sumigaw, Mr. Chen, kailangan mo ba ng assistant? Dagdag pa ng isa, ang gwapo ni Mr. Chen. Malaki ang naitulong niya sa amin. Samantala, si Mendyan ay namumula habang iniisip niya, Brother Lin Xin. Napaka-charming niya. Kahit ngayon ko lang siya nakilala, tila nahulog na ang loob ko sa kanya. Habang iniisip ito ni Mendyan, napansin niyang tumawag ang ating bida sa telepono at biglang nawala sa kanyang tabi. Agad na nagtaka si Mendyan at nagtanong sa mga tao, nasaan si Brother Lin Xin? Isang tao ang sumagot at itinuro kung saan nagpunta ang bida. Sumagot siya ng tawag at tumakbo sa direksyong iyon. Sa galit at inis, sinuntok ni Mendyan ang kanyang kuya, habang sa isip niya, namiss ko ang pagkakataong iyon dahil sa kakulangan ng lakas ng loob. Habang si President Chen naman ay nagulat sa ginawa ng kanyang kapatid at sumigaw, bakit mo ako sinuntok? Sa labas, makikita ang ating bida na nakatayo, tila may inihihintay o may tinitignan sa malayo. Maya-maya'y tinawag siya ni Miss Yan, Mr. Chen. Over here. Agad na napansin ng ating bida ang tawag, at lumingon siya sabay sabi, Yan Bao. Hindi kita nakita ng ilang araw Mas lalo kang gumaganda. Sa narinig ni Miss Yan, namula siya at napangiti, sabay sabi, talaga ba?
Sa kanyang isip, kakaiba, kadalasan ay nandidiri ako kapag pinupuri ako ng ibang lalaki, pero kapag si Chen ang nagsasabi, parang natutuwa ako. Unti-unting tumaas ang favorability ni Miss Yan Yan sa ating bida ng 2%. Lumapit naman agad ang ating bida at nag-sorry, pasensya na talaga, ang paaralan kasi namin ay nangangailangan ng internship sa senior year. Kailangan ko tuloy abalahin ka para tulungan akong makahanap ng kumpanya. Ngumiti si Miss Yan Yan at tumugon, walang abala. Akala nga ng karamihan, sobrang yaman mo na kaya hindi mo na kailangan ng internship para makakuha ng credits. Dugtong pa niya, pero naiintindihan kita. Parang ako rin, ayaw mo na lang basta sundan ang negosyo ng pamilya, gusto mong magsimula ng bago, kaya nag-internship ka. Nakangiti lang ang ating bida habang sumagot, oo nga. Ngunit sa isip niya, ang totoo, hindi ako makakagraduate kung hindi ako magka-credits. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa habang sakay ng sasakyan, at pinag-uusapan nila ang magiging plano. Sabi ni Miss Yan Yan, Mr. Chen, iaayos kita bilang director, may monthly salary na 600,000 at 5 assistants. Agad namang sumagot ang ating bida, nako, huwag na. Gusto ko lang manatiling low profile. Yung maliit lang, empleyado na may sahod na 5,000 per month, ayos na. Ngumiti si Miss Yan Yan, ayos ka talaga, Mr. Money. Kinabukasan, sa loob ng isang gusali, makikita ang ilang tao na nag-uusap-usap, narinig nyo ba? May bagong kasamahan daw na darating ngayon na personal pang ini-introduce ng presidente. Wow, dapat ay makipagkaibigan ako. Siguradong magiging maunlad ang buhay ko. Sabi ng isa, sana gwapo siya, dagdag pa ng isa. Biglang sumigaw ang isang babae, the supervisor is coming. Bumalik na kayo sa mga upuan nyo. Agad namang may nagsabi, Team Leader Yuhu. Sa isip ni Yuhu, hehe, mga pangit na halimaw. Kayo, maghahangad na makakuha ng swan. Kailan kaya darating ang pagkakataon nyo? Maya-maya, dumating na nga ang manager ng gusali at ipinakilala ang mga bagong empleyado. Attention everyone. Ito ang dalawa nating bagong kasamahan. Magpakilala kayo. Una nang nagpakilala ang isa, hello, my name is Shu Wenmang. Sunod naman ang ating bida, hello everyone, ako si Lin Xin, senior student sa Yanjiang University. Habang nagtatagpo ang mga tingin ni Yuo at Shu Wenmang, napagtanto ni Yu na mag-ama pala ang dalawa. Sa isip ng ama, huwag kang mag-alala, anak. Sa'yo mapupunta ang full-time job kota ngayong buwan. Sa isip naman ni Shu Wen, sayang, hindi pwede magtrabaho ang magkapamilya sa iisang departamento kaya kailangan magpanggap na di magkakilala. Nang umupo na nga ang ating bida para magsimula sa trabaho, binigyan siya ni Yuo ng napakaraming gawain. New intern, ito ang trabaho mo para sa araw na ito, sabi ni Yu. Walang pakialam na sumagot ang ating bida, oh, okay. Samantala, si Yu ay lumapit kay Shu Wen at iniabot lamang ang isang libro. Shu Wen, ito ang trabaho mo para sa araw na ito. Napansin ng ating bida ang kaibahan ng gawain na ibinigay sa kanya kumpara kay Shu Wen kaya nagtanong siya, bakit po mas maraming trabaho ang ibinigay niyo sa akin kumpara? Kay Shu Wen, agad na sumagot si Yu, na tila minamaliit ang ating bida, ako ang team leader at bilang miyembro, kailangan mong sundin ang mga utos. May reklamo ba? Dagdag pa niya, nirereklamo mo ba ang desisyon ko? Napilitang sumagot ang ating bida, fine. Ngunit sa isip niya, hindi nga talaga madali magtrabaho ng part-time. Unang araw pa lang, pahirapan na agad. Habang iniisip naman ni Yu, hindi ko nga gustong makita ka, isang pobreng estudyante. Dugtong pa nito, sayang, ako ang white moonlight na hindi mo kailanman makukuha. Maya-maya, lumapit si Yu kay Shu Wen, kung may di ka maintindihan, tanungin mo ako agad. Team leader, hindi ko masyadong naiintindihan dito, sagot ni Shu Wen. Saan banda? Tanong ni Yu, habang nakangiti at tila natutuwa. Sa isip naman ni Shu Wen, hehe, ang ganda talaga ng babaeng ito. Ang hot niya. Lumipas ang oras, natapos na ng ating bida ang trabaho na ibinigay sa kanya at agad na iniabot ito kay Yu, team leader, natapos ko na ang trabaho ko. Nagulat si Yu at agad na sinuri ang gawa ng ating bida. Sa isip niya, ang ganda ng pagkakagawa niya.
Talaga bang ganito siya kagaling? Maya-maya, lumapit si Yu kay Shu Wen at may ngiting sinabi, Shu Wen, ako na ang gumawa ng report para sa'yo. Dalhin mo na ito sa supervisor para papirmahan. Salamat, team leader. Masayang sagot ni Shu Wen. Habang ang ating bida, tila naiirita na sa ginagawang paboritismo ni Yu Wu, tahimik lang siyang nanatili sa kanyang pwesto.